Tinutukan ng mga mambabatas ang pagtaas ng net worth ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa harap ng pagbusisi ng Kamara sa SALN ng pangalawang Pangulo. Live mula sa Batasang Pambansa, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari? Ninya masusingang sinuri ng House Committee on Justice ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy nga ng clarificatory hearing para nga matukoy kung merong probable cause ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Isa nga sa pinakatinutukan ng mga mambabatas ang patuloy na pagtaas ng net worth ng bise habang wala umanong idineklarang cash on hand o bank deposits mula 2019 hanggang 2024. Ayon sa mga record na inilahad ng Ombudsman, mula 34.8 million pesos noong 2016, umakyat sa 88.5 million pesos ang deklaradong net worth ni VP Sara noong 2024. Ngunit sa kabila nito, kinumpirma ng Ombudsman na sa mga isinumiteng SALN mula 2019 hanggang 2024, wala umanong nakatalang cash on hand o cash in bank. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Binigyang diin naman ni mamamayang Liberal Party-less Congressman Laila De Lima na nagdudulot ng pagdududa ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng mga liquid assets gayong noong mga naunang taon ay may idineklarang halaga. Tinutukan din ni De Lima ang mga liabilities o mga utang sa SALN. Lumalabas na mula 2021 hanggang 2024 ang asawa na lamang ni Duterte na si Attorney Man Scarpio ang may mga nakatalang personal loans habang wala nang nakareport na liability ang vice-presidente. Para sa akin po, ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets, because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan at kabuuan ng subsequent SALNs ni VP Sara. Samantala, bago nga magsimula ang pagdinig, tinuligsa ni Committee Chairperson Jervil Luistro ang paraan ng bise sa gitna ng impeachment proceedings. Nag-ugat ito sa pag-iwas umano nitong harapin ang mga paratang sa loob ng komite at sa halip nga raw ay nagsasasagot sa pamamagitan ng mga pahayag sa labas ng pagdinig. Ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga press release. Ito ay nakasandal sa mga dokumento at sa mga salaysay na sinumpaan. Ninya, sa mga oras na ito, katatapos lamang sumalang ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kanina nga rin natapos na ang Office of the Ombudsman, pati na rin ang Anti-Money Laundering Council. Kanina nandito rin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pero maya-maya nga rin umalis na rin ito dahil ang magiging spotlight kasi ay nandoon sa kustodyan noong mga SALN ni VP Sara. Ninya? Okay, Mari, sa ngayon, sino ngayon ang nakasalang na resource person at sino pa? Balita ko meron pa kasi na mga additional resource persons, kaya mukhang hanggang mamaya pa yan? Ninya, may dalawa na lamang ang Securities and Exchange Commission, pati na rin ang Bureau of Internal Revenue. Nakatakda nga dapat kanina si dating Senador Trillanes na mahuli sa pagsalang, pero nag-request nga raw siya na mauna. Kaya naman ngayon, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue na lamang ang natitira na tanungin ng komite ngayong araw. Ninya? Maraming salamat, Mari Ocampo.